Bakit ka nandito? Salita ka. Sige, salita ka. Okay naman. Bakit? Bakit ka nandito sa katawan ng babae? Gusto ko lang. Ha? Gusto ko lang. Ano? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ha? Ano? Ano? Gusto ko lang. Yung ano gusto mo? Ha? Ano? Gusto mo sa pumasok sa bayan? Bakit? Bakit gusto mo? Anong dahilan? Bakit mo sa gusto pumasok dyan? Ha? Ha? Ano? Ano? Alalan pa. Gusto ko lang. Bakit ganyan? Bakit hindi na kayo tumahimik? Gumawa na kayo ng pares? Diba? Hindi lang ano. Bakit ka patawa-tawa? Ano ba? Ano ba natutulong mo sa mundo? Ha? Ano natutulong mo sa mundo? Ala. Manak ng Wow! Yan ba? Ay, ano mapala nyo dyan sa manakit ka ng
May napala ka ba? Ay, wala. Wala. Ay, wala pala. Ha? Wala kang napala. Gusto nyo, malaki ng tao. Ang tanong doon, kung may napala ka ba, maging winner ka ba, at mananalo ka ba sa iyong mga ginagawa? Sa tingin mo ba, ay maganda ba ang iyong ginagawa? Hindi. Bakit hindi nyo tigilan na yan? Ha? Habang may panahon pa, ay may oras pa, bakit ayaw mong tigilan niya sa babayan? Huwag kang tumawa dito sa harapan ko. Ha? Huwag kang tumawa dito sa harapan. Pinakausap kita, dapat kausapin mo rin ako matino. Bakit? Maganda ba ang ginagawa ninyo? Ha? Gusto nyo magbago ay hindi? Oh. Kung gusto mong magbago ay ang kagamitan mo surrender na. Kung ayaw mong magbago ay ano ba ang mapala mo kung ganyan-ganyan lang ang inyong ginagawa? May napala ka ba kayo? Ito pagdating ng sa ibang mundo, iyan ba? Hindi mo aanihan yan? Hindi ba mahirap pagdating sa kabilang mundo? Ay, di ba kayo rin mahirap pa? Ngayon, nagpapahirap kayo ng tao. Akala ninyo ay lagi kayo ay tama. Ha? Yan ba? Ang mga bagay ba ang ginagawa ninyo? Yan ba? Ano ba mga pala ninyo? Kung kayo ay maging may winner ba kayo? May regalo ba kayo ng Diyos? Kung kayo ay ganyan, gumagawa kayo na lang ganyan. Ha? Gusto nyo ka lang magbago ay hindi. Kung gusto nyo magbago, surrender nyo na yung kagalitan ninyo. Ang hiniling ko lang, isurrender lang, tama na. At lumamatay na parehas. Habang may panahon pa, may oras pa, hindi pa nakalitis ang Diyos. Malapit na, ililitis lahat. Pagdating ng liwanag, lahat ang masasama, ikukulong sa bato. Babawiin lahat ng katawan ng Diyos. Ang Diyos, ang pinilang ng katawan, babawiin. Palitan ng good spirit. Ikaw yung masamang spirito, kung hindi ka magbago, kukunin niyan ang iyong spirito, iulong sa bato. Ngayon, yung mga taong pwede makakatulong, hindi naging ang gampanan mo at hindi mo nagampanan tungkol sa pamilya mo at sa mga kumbabak sa mga tao, siya na mo yung gampanan at siya kanya bibigay ang katawan niya. Gusto mo yun? Aalisin ka sa katawan. Ngayon, nakatapasok ka sa katawan. Pag susunod, kung ipasok ka sa bato, wala na. Wala na rin tunay yung katawan. At ikaw ay, ang espiritu mo na sa bato na. Dahil sa katigas ng ulo ninyo, sa bato pa rin kayo tutulog. Nagbabago na kayo na hindi. Isusunod din yung gamit nyo. Ha? Sunod din na. Ibigay nyo ang dalawang kamay nyo. Sige. Ganun lang. Hindi natin kailangan ay sasaktan. Hindi natin kailangan mumurahin. Ang kailangan ito pagbabago. Para walang patayan, walang masasaktan at magkaisang lahat. May pumapasok sa kanya. Halika, baka meron mo upo ka dito. Ano? Isusurrender lang ang gamit. Parang kailangan niyo pala.
Masama niya yun. Sabi niya siya. Hello. Good afternoon. Magugising ako. Ikaw ang aking bravo. Bravo. Kumusta? Lalaki ko. Opo. Hello. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ha? Yung tawag mo? Ano? Yung niyaw ako yan? Ilan mo? Ano yun? Dito ka. Ano yan? Isusurrender mo rin yan. Ibig sabihin magbabago na kayo. Ilan ba kayo? Gumagawa ng hindi ba kayo? Marami ba? Kung pwede, sabihin mo sa kanila ang liit sa pagkakas mo. Bilang oras namin kung dati naniwala ay mabawin na ang katawan ninyo. Ang sabi ng Diyos sa akin, pagod na siya. Panahon ni Moses at Noah at si Jesus hanggang ngayon, patayan pa rin. At parusa, nagpaparusa kayo sa mga taong walang kasalanan at mga inosente. Yan ang liberative. Ano gagawin mo dyan? Ha? Ibigay mo na? Oh, i-surrender mo na yung liberative. Oh. Ngayon, tunay na kayo magbabago. Maraming salamat. Hindi ako matahimik. Hindi, totoo, hindi ka na matahimik. Hindi kaya Ilang taon ka na? tanda na. Malutong kanta ka na, lalaki ka. Ilang taon ka na? Mga edad mo ano na eh? Mga... Nagigitsin. Ha? Nagigitsin. Sige. Yan. Ilang taon na patay mo? Dami po na nagawa. Mayroon ko na bata. Ayaw ko magbigay sa mga Yan, ang mga libong itim. Ibig sabihin, isusurrender mo na. magbigay ko. Ayaw ko gamitin ang mga nagmaglalag sila sa akin. Ibig sabihin, ayaw mo na imana sa iba. Ayaw ko. O, ngayon, ipasa mo sa akin. Salamat. At magbago na kayo lahat. Yes. Yan ang magandang bagay
na dinala niyo dito ang mga kagamitan nila. Titigil na sila at magbago na sila. At pwede ka na magpahinga sa gawain ng hindi maganda. Kailangan tayo pinagbago. Kahit anong klaseng kasamaan mo, ay babaguhin ka ng Diyos. Pagdating paglilitis, doon nyo na naramdaman ang paglilitis. Ang Diyos din ang makakala kung ano ka, kung nasaan ka. Ang lahat ang inyong ginawa ay babayaran mo rin. Sinusurrender rin nila ang kagamitan nila. Yun, para hindi madagdagan ang kanilang kasalanan, hindi rin madagdagan ang kanilang biktimahin. Yun ang mga ginagawa nila at babayaran nila din yun. Walang utang, hindi dapat bayaran. Huwag mo sabihin at ikaw ay pinatawan na ng Diyos. Dahil may utang ka, dapat mo bayaran. Tulad ng isang tao, kung anong kasalanan mo, bayaran mo, makulong ka. Dito naman sa Diyos, ang lahat man, ang kanyang humingi ng tawad sa kanya. Kung ano man ang lakas ng kanyang katawan, hanggang humina siya. Yun ang binigay ng buhay sa kanya dito sa lupa. Katapos yun. At hanggang katawan natin may hangganan, pagdating ng oras yun, at doon na siya ay bilang oras ay nilitisin tayo na lahat. Lahat tayo nilitisin. Kung saan tayo patungo. Kung siya lang ang nakakalam kung saan tayo patungo. Ang Diyos lang ang nakakalam. Ang Diyos din ang nakakalam kung kailan tayo pupunin niya. Hanggang ang katawan natin. Maraming salamat sa iyo ay sinurrender mo ang iyong kagamitan. Pero pa yan, ilabas mo lahat. Sino, ano ang tinuro mo? Bakit? Tinuro mo siya. Magsalita ka. Bakit mo tinuro? Bakit? Yung babae ito na sumusunod sa lalaki. Yung itim, o ngayon, kunin mo yung kagamitan niya at binigay pa sa mga sa akin. Anong gusto mo? Isa-surrender din yan ang gamit sa babae. Yan. Gusto ka papasukan kanina. Kaya mo. Ngayon kukunin niya ang bagay at nilagay sa iyo. At isusurrender mo. Pagod na pagod na siya. Dahil ano ang gawain ng sama, hindi mapapahinga ang kalooban. At nahihirapan siya. Kung di sila makagawa ng hindi maganda, nahihirapan sila. Malakas sila kung nakakapatay sila. Basta ang lahat ng bagay, pray to God. Walang posible. Kung maniwala kayo sa Diyos, wala yan. Kung di kayo maniwala sa Diyos, at iniisip niyo yan, tumatalap sa inyo. Diyos lang ang pwede magtatanggal yan. Amen? Oh. Kahit ano ang bagay ay papasok sa inyo. Pangalan ni Jesus ay hindi na sila makapasok. Kung kayo ay sincere talaga, sa Diyos tayo kumakapit. Ang Diyos hindi tayo binababayaan. Kung ikaw man at nakalimutan mo ang tumawag sa Kanya, ang sabi ng Diyos, hindi lang kita na binabantayan. Kung sino man ang nakatawag sa akin at naalala ko, ay ako ay nasa iyo. Ako at ikaw, babantay anak. Basta importante, banggitin mo ang aking pangalan, isipin mo nandyan ako sa iyo, nandyan talaga ako. Dahil ako ang haadlang sa kanila. Dahil sila ay maniling lang. Ang Diyos ay kailanman dito yung pawawayan. Kung ano man, ilabas nyo na yung mga kagamitan ninyo. Bagay ng gawain ng hindi maganda, ilabas nyo na, isurrender nyo na. Dahil ang lahat ng bagay ay
I-surrender nyo na. Dito yung bulintik, yung jewel, kinakain nila. At yung mana ay mana. Ngayon lang. Sa edad niya ng 80, mahigit, magnuhuwid na siya. At ngayon lang at sinurrender. Dahil ang lahat ng bagay ay matatapos sa mundo natin. O sa mundo natin, pagsamantala lang tayo. Gumawa tayo ng kabutihan, ang lahat yan ang tunay ng kayamanan natin sa Diyos. Meron pa natira sa Kanya. May papasok sa Kanya din at kukunin ang kagamitan at surrender. Pati sa iyo, meron din. Dahil oras na ay sila ay mag-surrender ng kagamitan. Isipin ninyo, ang lahat ditong templo natin ay surrender ng mga bagay na pagbabago. May papasok sa Kanya ay gusto rin mag-surrender. Makikita niyo kung ang mga tao ay tinaas na ang kanyang paa dito sa flooring ito. Ibig sabihin, ang body spirit hindi na mag-apak dito sa cement ito. Hindi rin sila makakapasok dito sa loob kung sila nandiyan nakabigla sa katawan nila. Hanggang sa labas lang sila. Ang templo ito, templo ni Lord, templo ni Jesus. Ito ang hiling ko sa inyo. Magandang hapon mulit sa iyo. Ano ba ang paglilingkod ko na naman sa iyo? Ano pa ang dapat mong gawin? Ano yan? Ano ulitin mo? Bigay mo sa akin. Isusurrender mo na. Sige, bigay mo. Ano yung gagamitan mo na ngayon? Yan gamit mo sa mga sigarakon, tinatago mo. Maraming salamat. At ngayon, ang pagbabakas ko sa inyo sa pangalan ng Jesus at pagbabakas ko ninyo. Habang malakas kayo dito mundo, habang hindi pa tayo kinuha ni Lord at tuloy niyo ang buhay at pagbabago. Hindi na kayo makakalimtima ng mga bagay ng mga inosente at hindi na nakadagdagan ng iyong kasalanan. Ipagbabakas ko sa inyo ang pagbabago. Hello? Anong sinusurrender mo? Gamit para po sa masasama. sa mga masasama. Opo. Gusto niyo na yung surrender ito. Opo. Hindi na kayo talaga nagagawa ng hindi maganda. Opo. Maraming salamat at pagbabago natin. Lahat tayo ay magbago na. Ibigay mo na sa akin. Ang sabi mo. Maraming salamat. Simula ngayon at walang nananong sa inyo. Tandaan niyo ang sasabihin ko sa inyo. Lagi kayo magdasal. Lagi kayo magdasal. Tumawag sa Panginoon natin ni Jesus, ni Kristo. Dahil ang tunay natin, ang kaligtasan ay siya. Lahat ng bagay dito sa lupa
Walang sakit darating sa iyo kung si Jesus lang ang inyong tinatawag. Dahil ang lahat ng bagay dito sa mundo natin, pagsamantala lang. Lagi ko sinasabi, pagsamantala lang. Bago na tayo, magkaisa na tayo. Dahil wala pang oras pa dumating, oras na dumating ang liwanag, kawawa na tayo. Dahil po babawiin na rin ang katawan natin, hindi niya papatahin, alisin lang ang masamang espiritu. Ang espiritu yun gumagalaw sa katawan mo. Dahil ang lahat yan, pwede tayo sinasaniban tulad ng kanina, sinasaniban. Oras na yan ay ikaw ay di magbago. Kung alisin ang tunay ng espiritu, itulong. Dahil yung espiritu, yun ang gumagalaw sa katawan. Kung wala ka ng espiritu, bagsak ka. Dahil ang katawan yan ang kaha. Ha? Ang pagbabago, ang tunay ng Diyos sa inyo. Ano man ang nangyari sa atin, isipin natin yung nakalipas ngayon, oras, isipin natin ang nangyari ngayon. Walang posible itong Lord. Si Lord at bumawi na ang kanyang mga kagamitan at sila ay magbabago na para may saya ang mundo natin. Kunti-kunti tayo magbabago, kunti-kunti para masaya. Wala tayong hililing pa kung ang pagbabago ay sa atin. Ang tawag ng Diyos sa atin, ang pag-ibig. Ano ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ganun din ang pagbigay mo sa mga pag-ibig sa kapwa mo, sa pamilya mo. Ano ang binigay ng Diyos sa inyo? Gantihan nyo ng pag-ibig din. Yan ang tunay na pag-ibig. Amen? Amen. Yes. Buhay tayong lahat. Walang sino man masasaktan sa pagliwanag ng bawat. Kahit anong klaseng masama isang tao, tandaan ninyo. Kung kausapin mo sila sa masinsinan, sa magandang salita, at huwag kang magalit, daanan mo sila sa magandang bagay. Ang ganda. Masaya lahat. Kahit ang sama niya, magbabago yan. Dahil pag-ibig din, habang nabubuhay tayo, may pag-ibig pa rin tayo. Tuklasin ang pag-ibig. Kailangan gisingin siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Bigyan natin ng mga gintong aral at paliwanagan mo sa kanila. Kung napaliwanag na yan, mas buhay na tayo lahat. Walang patayan, pagkaisa tayo. Pag-ibig ang yatin dapat gampanan. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay Amen. si Lord. Thank you. Bye. Wala ka nang masakit. Matibay na. Oh. Sobra ka. Opo. Kanina, sabi ko. Ngayon. Yan. Wala na. Ayan ang sabi ni Lord, masaya tayo lahat dahil tayo ay nagkaisa. Pati mga masamang pumasok sa atin na napaamo natin sa magandang usapan. Kahit ang sama niya, magbabago kasi may magbabago. Lahat yan, gawa ng Diyos yan dito sa lupa. Ang mga pangyarihan binigay ng Diyos, tayo lang gumawa ng kasamaan. Dahil ang Diyos pag-ibig, hindi wag mo sabihin ang Diyos ay nagbibigay ng sakit. Kahit kailanman hindi nagbibigay ng sakit ang Diyos. Tayo ang gumagawa ng sakit natin. Tayo ang nagagawa ang problema natin. Ang Diyos ang isang puri. Wala siyang nagawa ng hindi maganda, ay maganda lahat. Amen? Sabi nila, bakit ako naghihirap? Bakit sila may mayaman sila? Sabi ko, kumilos ka, magtrabaho ka. Dahil ang lahat, binigyan ka ng isip, binigyan ka ng katawan, kamay, paa, kumilos ka. Yung hinihintay mo yung katamaran niyan. Sumikap ka, ipon ka mo, magtyaga ka, tyaga. Titipid mo ang iyong gastusin, tignan mo, makakaipon ka. Amen? Amen. Hindi, gastos ng gastos. Uminom dito, magastos ng gastos. Tatawa, pagdating ng Lunes, malinis. Alam mo yung asawa nila, trabaho ng trabaho. Binigong, binigito. Pagdating pag-Lunes, hindi ko na alam anong binili ko. Dahil walang gagawin sa kwenta ay binili niya. Kung dapat yan, isipin mo, kung meron pa gamit kayo, gamitin niyo muna, huwag na bilhin ng bilhin dahil mag-i-stack din yan. Tulad yung nakaupo dyan, buntis dyan, isang bilhin. Tinuro yung kamila, tinuro din siya. Ito, para masaya tayo, di ba? Yun ang sabi nila, ay ang kasipagan ay atin. Atin ang kasipagan. Tayo ang binigyan ng Diyos dito sa lupa. Dapat tayo ay magkakaisa. Pagmahalan at tapat ang bawat isa sa atin, ang pag-ibig ay sa atin.
Amen? Amen. Amin. Hapon na naman ulit sa inyo. Ang saya-saya natin. Bigla lang ako pagising ko at kayo ang nagisingan ko. Yung binigay niyo sa akin ang musal, yung pala. Yung parang nilila ko, yung pala. Maraming salamat ang kagamitan ng mga masasama. Dahil balik natin sa Diyos ang kagamitan. Dahil ang lahat ang mga kagamitan dito sa lupa ay mga superpower, sabi nila, dahil sa Diyos yan. Basta tayo lang dapat gawin natin, gamitin natin sa mabuti. Lahat ang nangyayari, walang kasalanan ng Diyos. Tandaan ninyo, ang Diyos hindi nagbibigay ng sakit, hindi nagbibigay ng hirap, dahil bibigyan kayo ng isip, sa inyo ang gawa, sa Diyos ang gawa. Ibig sabihin, magsumikap ka, huwag ka mag-iwan tamad, makita mo ang mayawa, nakatingin, luto na, bakit di ka pa mahulog? Dahil ayaw na sumpitin. Ganun din tayo, isa ganun. Bakit mahirap tayo? Sabi niya, hindi, tamad ka lang. Halimbawa, malaking lupain mo, magtanim ka, may aanihin ka. Kung sabi mo, bakit yung bakit nila maraming tanim? Dahil masipag siya. Pero sa atin dito, tamad, isa na rin ako doon. kung gampanan ko sila, paano yung pagkagamot ko dito? Paano yung paglilinis ko ng mga bato ito pinakuha sa akin ng Diyos? Also, ang Diyos na nakatawa, nakakalam. Ito lang ang aking tulong, inyong kagalingan, ang inyong kalusugan. Kasi importante, pray to God. Amen. Pangalan ni Jesus ay siyang dakilan. Siyang tunay mong gagamot. Ang sabi niya, ay divine mercy. Ang sabi niya, siyang tunay mong gagamot. Dahil siya, makikita mamaya, siya maging popular. Ang divine mercy ay siya maging magpapakita na sa inyo. Amen? Amen. Isip mo ang lakas-laki ng katawan niyo, malusog sa'yo. Sinasamibang pa kayo, ha? Nakita ko, ang lusog-lusog ninyo. Sabi ko, bakit masakit ang katawan niyo? Sabi ko, ano yan? Laking katawan niya, kupa. Dahil, gawin tayo minsan, may joke, ay, ano laki ng katawan mo kung napasukan ka ng sakit, wala kang magawa. Kaya natin sa katawan, ay yung mga ugat natin, yung mga sakit natin, para lumawas, para suminaw. Dahil parang nakasimangot tayo, dahil malungkot tayo, kung dinala natin sa joke, natawa kayo, lumapas ang kasamaan, kasakit, yung mga sakit ng katawan, matanggal. Tignan mo. Ngayon, hindi na pupapay, talaga sulit doon na sa katawan niyo. Wala ka na. Tsap-tsap pa lang nga musik. Umpisa kami na alas 10 kumain. Ngayon lang ako, alam mo alas 4 na. Akala ko, nagluto na si Ador. Yung pala, yung amusal ko. Yung tanghalian ko pala. Yung mga espiritong paawan nila. Dahil, maganda yun para mabawasan na ang hindi magandang gawain. Kasi di ako kakain, mas importante, gumaling kayo, pwede natin tanggalin ang kanilang kagamitan. Huwag natin sila saktan dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Paliwanagan mo, huwag natin sila saktan, paliwanagan hanggang maging amo na sila, hanggang isurrender na nilang galit nila. Dahil ang paliwanag sa pakumbaba, may pagbabago yan. Amen? Amen. Kung ikaw isang matapang kayo, wala ka ng aparan niya. Wala nang pagbabago ng mundo. Para tigre kayo, aso pusa kayo. Dapat kailangan kumaba yung isa. Marunong bagay. Tulad ng ibon ni Agarna, daanan ka sa kanta hanggang makatulog ka. Tignan mo sila nakakatulog. Sino rin na tinamit nila? Yun ang bagay. Kailangan natin tuklasin ng lahat. Kaya ayaw niya, gusto niya tumawag, gusto niya mag-isama, lumayo. Yun lang ang aking sasabi. Maraming salamat sa inyo. Thank you.